Magandang hapon sa iyo, Yusek Marge. Magandang hapon sa iyo, Nina, and happy Terna Tuesdays. You're looking very cutesy, very mindful, very demure. Very demure. Of course, as usual, Yusek Marge. At tamang-tama, gusto ko lang sabihin na this weekend may Hobby Fair. Or may Katutubo Fair this weekend. Nice. And next weekend is the Likhang Hobby Fair naman. Ayan. Okay, so unahin natin to Yusek Marge, itong nilagdaang kasunduan laban sa trafficking at exploitation ng mga bata. Ano ang detalye dito, Yusek Marge? Nina, opisyal nang nilagdaan ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT kasama ang Office of the Prosecutor General at Office of the Solicitor General ang isang Memorandum of Agreement kahapon na bubuo sa isang legal task force na magpapalakas sa laban kontra sa trafficking at exploitation ng mga bata. Ang kasunduan ay nilagdaan sa Makati City ng mga pangunahing opisyal ng IACAT, OPG at OSG. Ang task force ay tututok sa mga kaso ng trafficking in persons, online, sexual abuse at anti-child sexual abuse or exploitation materials. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, mahalaga ang kooperasyon ng iba't ibang ahensya upang wakasan ang pang-aabuso sa kabataan at siguruhin na may kaukulang suporta ang mga biktima. Dito naman tayo sa hakbang ng DOJ sa kaso ng pagpatay sa isang race car driver 10 taon na ang nakalipas. Ano ang update dito, Yusek? Nangako si Justice Secretary Jesus Crispin Boying C. Remulla na hindi titigil ang DOJ hanggat hindi nauhuli si Dalia Guerrero Pastor ang sinasabing kasabwat sa pagpatay sa kanyang asawa na si Ferdinand Enzo Pastor na napabalitang umalis ng bansa at nagtago sa Indonesia o Malaysia. Ito ay kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na ibinasura ang naunang ruling ng Court of Appeals na nag-dismiss sa mga parricide charges laban kay Dalia. Ang arrest warrant at whole departure order para sa kanya ay muling naipatupad. 10 taon na ang nakalipas nang si Enzo Pastor, isang kilalang racer, ay pinatay habang nasa kanyang sasakyan sa Visayas Avenue sa Quezon City. Isang lalaki ang lumapit at binaril siya mula sa driver's side. Ayon kay Secretary Remulla, hindi titigil ang DOJ hanggat hindi nakakamit ang katarungan. Aniya, makikipagtulungan ng DOJ sa mga ahensya para mahuli ang mastermind ng pagpatay kay Enzo Pastor. Bukod kay Dalia, 2 pang individual ang sinampahan ng kaso. Ito ay sina Police Officer 2 Edgar Angel at Domingo de Guzman na sinasabing kasintahan ni Dalia. Ano naman ang reaksyon, Yusek, ng DOJ sa hatol sa mga sangkot sa Atyo hazing case? Nina, ikinatuwa ng DOJ ang hatol ng Manila Regional Trial Court Branch 11 laban sa 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity na responsable sa pagkamatay ng law student at hazing victim na si Horacio Acho Castillo III noong 2017. Ang korte ay nagbigay ng hatol na reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong at nag-utos ng indemnification para sa pamilya ni Acho matapos ang 7 taon ng masusing paglilitis at investigasyon. Nagpasalamat din ang pamilya ni Acho sa DOJ sa aktibong pagsasampa ng kaso na nagdala sa tagumpay na ito. Ayon sa artikulo mula sa pahayagang Varsitarian ng UST, pinuri ng mga magulang ni Acho ang DOJ sa pagtatag ng isang napakahusay na prosecution team na nag-produce ng mahalagang ebidensya laban sa mga fratmen. Nagpasalamat din si Secretary Remulla sa pamilya ni Acho sa pagtitiwala nila sa DOJ. Binanggit din ng kalihim na ang mga fraternity ay dapat maging simbolo ng pagkakaibigan at suporta, hindi ng karahasan. Sa kasalukuyan, ito ang pinakamalaking tagumpay sa hukuman laban sa hazing mula nang maipasa ang Republic Act No. 11053 na kilala bilang Anti-Hazing Law ng 2018. Maraming salamat, Yusek Marge, sa mga ibinahagi mo sa aming updates mula sa inyo dyan sa DOJ.